sapagkat ginawa niya ako ng makapangyarihan ng dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ginawan tayo ng Panginoon ng maganda at mainam na bagay. Banal ang kanyang pangalan. Bago po kayo upo, sabihin niyo sa inyong katabi, ginawa niya ako ng dakilang bagay. Please be seated, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord, mga kapatid, mga kaibigan. We are entering the new year today, mga kapatid, na 2025 sa ating unang Sunday ng bagong taong ito. Allow me to preach to you today that He shall be great. Therefore, ayan, He shall be great, sabi po ng salita. Ang preacher niyo po ay may dinagdag na isang salita, sa makatuwid. Sa gayon, dahil dito o dahil doon, may magandang resulta. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Mahina ang palakpak. He shall be great, therefore. Yan po ay sinabi ng anghel kay Maria na ang Panginoon na darating ay magiging dakila at gagawa ng mga dakilang gawa. Sa makatuwid, mga kapatid, umaalingaw-ngaw yung sinabi ng anghel kay Maria sa ating mga tenga. He shall be great. He shall be called the Son of the Highest. And by virtue, mga kapatid, of the inescapable greatness of this Savior that we have, a resounding, therefore, rises from my very lips today. Tumataginting na sa makatuwid ay dinugtong ko sa sitas na to. Dahil kung nga dakila ang Diyos at nung siya'y pinanganak, siya'y magiging dakila at siya'y dakilang Panginoon, mayroong karugtong yon. Sa makatuwid, mayroon siyang dakilang gagawin sa panghinaharap. Palakpakan po natin muli ang ating Panginoon. He shall be great, and He shall be called the Son of the Highest. Therefore, we are possessors of great salvation. Kung siya nga ay tunay na dakilang tagapagligtas, tayo po ay umaangkin at meron pong pag-aari ng dakilang kaligtasan. At yan po, mga kapatid, which encompasses every dimension of human need. Nilalagpasan niya lahat ng ating pangangailangan at ating magiging kahinaan. Nilagpasan na po ito ng ating tagapagligtas na dakila. Nilagpasan niya po lahat ng ating pangangailangan, every dimension of human need. Meron kang sakit, meron kang kahinaan, meron kang insecurity, meron kang kakulangan, ay pinuno na po ng ating dakilang Diyos. Dahil yan po ang kasama sa pagdating ng ating dakilang tagapagligtas. And He deserves to be broadcast to every circle where people are hurt. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi lang po sa ating naranasan na tayo makinabang, kundi yung mga tao rin na pwede nating maabot, na ating pong pwedeng share ang magandang nangyari nga sa atin. Naranasan po natin ito. Therefore, ayan, sa makatuwid, baga, meron pong karugtong yung sinasabi na ang Diyos ay dakila na magliligtas sa atin. Therefore, we are encouraged to expect great victories. Umasa tayo sa mga matitindi at magagandang mga tagumpay na naghihintay sa atin sa taong ito. Expect great victories. Hindi lang po victories, kundi great victories. Sabihin niyo sa inyong katabi, great. Hindi lang po, hindi lang triumph, mga kapatid, kundi great victories, knowing the great battles are necessary for conquest. Bago po, mga kapatid, magkaroon po ng
na masakop ang kalaban natin, kailangan makikidigma tayo. At dahil makikipagdigma tayo ng matindi, ay ang matindi naman dito, we are confident that we are not alone in this battle because the Lord is leading us all the way. Siya ang nangunguna sa ating lahat. Palakpakan natin muli ang ating Diyos na buhay. Woo! Hallelujah! Praise the name of the Lord. I tell you mga kapatid, He is leading us. Siya po ang nangunguna sa atin. Ang kailangan lang sa atin mga kapatid ay tayo sumunod sa Kanyang pangunguna. Maganda mga kapatid, may Diyos na tayong nangunguna sa atin. Prepare niya na yung victory na naghihintay sa 2025. Kailangan lang tayo sumunod sa Kanya. Amen? Minsan nagtataka tayo, bakit tayo wala pong yung tinatawag na tagumpay na pinag-pray na natin dati pa? Pinangako na yan ng Diyos. Tila, hindi ko nararamdaman, hindi ko pa nararanasan. Sasabihin ko sa inyo, follow the leader. Pag ikaw'y sumusunod sa Panginoon, sigurado ang iyong tagumpay sa 2025. Dahil dakila ang ating tagapagligtas. Hallelujah! Praise God! This therefore, ito pong ilan na sasabihin kong sa makatuwid. Baga, provide a focus that we will zoom in together today and into the whole new year. Samahan niyo ako mga kapatid para ma-focus natin yung magiging resulta nung magandang binalita ng anghel kay Maria na siya po'y magiging ina ng tagapagligtas na dakilang Panginoon. First, has to do with our faith. Now, of course, mga kapatid, kung ating pong pag-aaralan at ating pong ituturo sa ibang panahon, yung kung paano po natin madadala ang mga kaluluwa ng ating kapwa. It starts by association. Kailangan kilala mo ang tagapagligtas. Paano mo maliligtas ang kapwa mo kung ang Panginoong Hesus, hindi mo naman siya kilalang lubusan? Pangalawa, mga kapatid, is consecration. Bago ka makapag-share ng salita ng Diyos, ikaw ay all in sa mensahe ng Panginoon. Bilib na bilib ka rito. At naranasan mo to. May patotoo ka, kaya sinasabi mo, hindi pwedeng ako lang ang pagalingin ng Lord. Hindi lang ako pwede ang patawarin ng Lord. Kailangan yung iba rin. Kasi ikaw mismo at yung sinasabing all in, isinuko mo ng buo ang buhay mo sa ating Panginoon. Humingi ka na ng tawad, bautismuhan ka na sa pangalan ng Lord, at tapuspos ka pa ng Holy Spirit ng ating Panginoon. Next is impartation. At meron pa pong 4 na sumunod dito sa aking sinabing 3. Sa next time na lang po natin ito ko ipapangaral sa inyo. Paano mo dalhin ang kaluluwa ng kapwa sa Panginoon? How can you win souls? Starts by being associated with the Lord, consecrated, and of course the third is impartation. Yung buhay mo mga kapatid ay ininvest mo na sa paggawa ng ganitong gawain. Because Jesus Christ invested Himself. Nung siya po ay nangaral, hindi po siya nangaral na malayo, kundi naroon siya. Whether it be in big crowds or small crowds, naroon siya sa gitna. He imparted Himself to everyone. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Therefore, una muna talaga dapat tingnan ang ating mga sarili. Bantayan ang ating pananampalataya, moving forward in prayer and prayer intercession. When you say prayer intercession, you don't pray for yourself only. Of course, you pray for yourself. But when you intercede in the behalf of others, you pray for the needs of others. Amen? Not to say that you are prying the private lives of your
brothers and sisters and neighbors, but you're praying for their needs more than you have prayed for your needs. Amen? Ilan po sa inyo, mga kapatid, ang uma-attend ng ating virtual prayer? Napakarami po, umaabot lang ng 8 grupo, no? Napakakonti po nito sa dami natin. Kailangan lahat, even professionals. Wala kayong dahilan para magsabi, pagod na po ako, pastor, excuse na po ako dyan. Walang excuse. Kasi lahat tayong mananampalataya, whether you are a professional or not, or a student or what, you should pray. As a Christian, amen, pray to the Lord. So, sumali kayo. 8:30 ng gabi every Friday. In fact, last Friday, nagsimula na po tayo. At napakaganda na tayo nagpe-pray, hindi lang para lang sa ating pangangailangan, kundi para sa pangangailangan rin ng ating kapwa. Amen. Tahimik na po, mga kapatid. Kaya nga ginawang 8:30, hindi 6, 7, hindi pa nga 8, 8:30, para siguradong nakauwi na po kayo. O dili kaya naka-break, nakakain na po kayo ng hindi lunch, dinner. Pwede na po kayong sumali. Yung prayer doon, tatawagin po yung one member of the family. Pero next time, iiklian po natin yung exhortation ng ating prayer moment dahil 1 hour lang to para lahat po kayo makapag-pray. Bibigyan po kayo ng panahon. Lahat po, hindi lang representative of the family, which is just one person. Samantalang lahat naman, kung tayo may time pa, makapag-pray virtually sa ating Panginoon. Di lang virtual yan, ha? Nating sasabihin mo, nakapag-pray na ako virtually. Paano yung daily life mo? Paano yung devotion prayer mo? Tuloy, mga kapatid, sa 2025, higit kesa nung nakaraan. Giving, pagbibigay. Meron po, mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sa mga churches, dahan-dahan po yan natututunan. Pag ikaw ay naturuan magbigay, hindi agad-agad sa unang pagkarinig mo, kinabukasan nagbibigay ka na. Nade-develop yan. As you hear the Spirit of the Lord tell you, you have to learn to give as you receive from the Lord. After all, you are giving what the Lord first gave to you. Wala tayong binigay sa Lord na hindi niya binigay muna sa atin. Amen? Anong buhay ang pwede mong bigay sa Lord kung di ka niya pinahiraman ng buhay muna? Di ba? It's your choice to surrender to God or not. It is a privilege to offer our lives. Pero sino nagbigay? Nagpahiram ng buhay? Ang Diyos. Lakas, ang Diyos pa rin. Yung kita natin, ayun. Kaya we have to give, mga kapatid, more. Hallelujah. Because God blessed you more today. Woo! Giving because possessing of possibilities require it. Pangalawang, therefore, has to do with our reach. Sino ba yung naaabot nyo? Kamag-anak, kapatid, kakilala, kanegosyo, mga kapitbahay. Ano po yung ating pong naaabot bilang mananampalataya? Hindi lang po sa ating sarili. Yung unang therefore o sa makatwid, success, tagumpay para sa'yo, mananampalataya. Kaya ka nananalangin, hindi ka lang nananalangin para sa iyong sarili, kundi para sa kapwa. Pero ikalawang sa makatwid, yung kapwa mo na. Yung dadalihin mo yung kapwa sa ating Panginoon, extending ourselves, pagpapalawig ng ating sarili upang mahipo natin ang ating kapwa. Hallelujah! Because He has mightily touched us with His grace and goodness. Tatanungin niyo ako, Pastor, bakit kailangan pa tayong magpalawig ng ating sarili o yung tawag na in English, extend ourselves to others? Bakit kailangan yan? Kasi unang nag-extend sa atin ang Diyos.
Kaya tayo narito. Pinalawig ng Diyos yung kanyang pag-abot sa atin na kahit minsan hindi natin agad naunawaan, pero nagtiyaga ang Diyos sa atin sa banggitan ng mga manggagawa niya para tayo ay lumago, makakilala at makasunod sa Panginoon. Ganon din tayo. Dahil tayo po ay nakinabang sa pagpapala ng Diyos, atin ring abutin ang ating kapwa. Amen. At ishare ang kabutihan ng Diyos sa kanila. Tatanungin niyo bakit? Bakit kailangan pa yan? Dahil dakila ang ating tagapagligtas. Hindi natapos yon sa period na dakila ang kaligtasan ng Panginoon. Ang sumunod doon, therefore, lalago ka. Pangalawa, therefore, maaabot mo pa yung ibang tao na kailangan maabot. Palakpakan natin na masigabo ang ating Diyos. Let this new year be a year of growth and harvest. Gawin natin na itong taon na ito ay paglago at pag-ani. Of course, paano ka aani? Wala ka naman tinatanim pa. Wala naman pwedeng, may bukid ka nga, o pinaupahan, o pinagamit sa'yo. Hindi mo naman, wala ka naman tinatanim. Paano magkakaroon ng kwenta yung lupa? Kailangan tayo nagtatanim, mga kapatid. Magtanim raw ay di biro. Pero kung may tinanim ka raw, meron kang aanihin. Growing. Ayan. Dahil sa dakila, ang ating tagapagligtas, growing is guaranteed. Lalago ka. Kasi isa po sa plano ng Diyos yan. Nung siya'y naparito, dakilang kaligtasan, kasama po ang paglago. Paglago saan? Paglago sa paglakad, kasama ng Panginoon. Oh, how I pray that one day, our song leader will sing that song, "What a closer walk with thee. Granted, Jesus, it is my plea. Daily walking close to thee. I want to walk with you, Lord God, not just during Sundays, but every day of 2025, growing in walking with Christ, staying close with Him." Kaya lang, ilan sa atin close sa Lord dahil Sunday. Hindi po ganyan ang tunay na Kristyanismo. Closeness to Christ is every day. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Growing in the Word of the Lord. Woo! How do you expect to grow in the Lord? By hearing the Word of the Lord in just maybe less than an hour. I've seen my preaching. I reviewed, mga kapatid, most of my preaching time because we record our preaching for the sake of our overseas brethren. 35, 45, minsan pag ginaganahan, 1 hour. That's the most that you can hear of God's Word during Sundays. So, kailangan ka pa rin mag-aral ng Bible. At ginagawa natin yan virtually rin para hindi na po tayo magpunta ng church, magbiyahe pa rito, buksan yung aircon, tapos magkita-kita tayo face to face. Every Wednesday, anong oras? 8:30 na naman. Iniisip natin na yung mga kapatiran natin galing sa trabaho, magmamaneho ng kanilang bagong biling sasakyan o bagong hiram na motorsiklo or whatever. Makaabot sila sa bahay, 8 o'clock. Makakain, 8:30, ayan na, Bible study na. So Wednesday, may Bible study tayo, virtual. Ganon din sa prayer, Friday naman. Anong oras? 8:30 rin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pastor, bakit ka ganyan? Gusto namin yung makita yung mukha mo. Dito tayo sa church. How inconvenient, mga kapatid. And we have already arrived in that moment or in time
that we can maximize virtual setup. At sa kung pupunta kayo sa China, kasi palagi tayo nasa Pilipinas, di natin nalalaman minsan yung nangyayari sa ibang bansa. Parang space age na sila mga kapatid dun. May ilang lugar. Yung mga EV nila, alam yung EV? Yung electric vehicle nila, hindi yung parang motor, hindi, sasakyan. Tapos pagka nag-hotel ka ron, wala na yung mga may damit pa na mga naka-apron, wala nang ganun. Natatanong ka, bakit wala itong aircon itong aking room? Tatawag ka, hello, siyempre Mandarin, Chinese, minamandarin mo, bakit walang aircon dito? May dumating na tao, nagsalita, aircon, open. Yung pala, AI na. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganyan na po ang panahon. Kaya ang church, hindi po masama na tayo mag-adapt. Kasi kahit naman meron tayong virtual, nakikita pa rin tayo ron. Amen. At pagdating ng Sunday, yun, huwag tayong liliban. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Nakikita ko kayo, mahal nyo ang Panginoon. Pag sinabing 9:00 tayo magkita at magpuri sa Lord, maaga kayo. Kung medyo may sumablay ng konti, naninibago pa. Pero natutuwa ako sa inyo. Hindi po kayo, ang tawag doon, masunurin po kayo. Lalong-lalo na para sa Panginoon. Hallelujah. Tuloy lang po natin yan. Magandang simulain yan. Growing in faith, prayer, and boldness in giving. Pananalig, pagpe-pray sa pananalangin sa Panginoon, paglago sa pagbibigay, ayan na naman, pagbibigay na naman. Kasi wala pong Kristiyano maglilingkod sa Lord na hindi nagbibigay. Kaya paalala lang po yan, dahil meron pa pong iilan dito na nakikita po kasi mga kapatid, dun sa ating record na ito si sister, si brother, ang tagal na sa Lord, bakit wala binibigay? Hindi, baka dun siya sa yung walang pangalan. Wala naman yung envelope na walang pangalan, wala talagang siyang nabibigay pa. So, ang Kristiyano nagbibigay. Yan po, paalala lang po sa inyo. Dahil una nagbigay ang Diyos sa atin. Kaya yung pagbibigay na material, simple lang. Sabi nga, nagbigay mo yung buong buhay mo, naglilingkod ka kay Lord, yung wallet mo, hindi kasali. Di ba? May ganyan Binigay ko na lahat sa iyo, Lord. Yung wallet, hindi mo naman sinali. Kasi hindi ka pa nagbibigay ng ikapo at handog. Matuto ka mga kapatid. At pagka nagbigay ka, wag yung, nagbigay na ako ngayon yung 1 linggo lang, 2 linggo, hindi ganun. Kung gusto mo subukan mo na 1 taon. Bigay ako ng handog, bigay ako ng ikapo. Tingnan nyo mga kapatid, in 1 year, gaano ang paglago nyo sa financial. Kung kayo malago, kahit di pa kayo nagbibigay na ikapot alay, subukan nyo magbigay ng ikapot alay. Magugulat kayo. Walang pumapalakpak. Alam nyo, mga kapatid, patotoo ang church natin. Ilan ba ang membro natin na may kaya? Di ba? Ayan, tinitingnan nyo na kung sino rito sa church yung may kaya. Lahat naman tayo, wala naman tayo pang sinabi, mga kapatid. Pero dahil tayo sumusunod sa Diyos, bakit kumpara sa ibang mga well-off na mga churches, they don't own their own church. They rent their church. And the rental keeps going up. Only this year, na may sabi na bababa ang rental kasi masyadong oversupply ng mga units, mga ginagawang BNB na yan. Sobrang daming units, mga 3 years ang supply. Kaya maaaring bumaba ng bahagya yung rental, pero rental pa rin. It's like when you pay the owner, kinabukasan, may utang ka na naman. Right? Pero tayo mga kapatid, we have a church that the Lord has entrusted to us.
Because we give our tithes and offering to the Lord. We give our offering to the bishop, amen, in the central. We are under the church of Bishop Tony, and part of the things that we receive from the Lord, we give a portion according to the Bible. Kaya wala makapigil. Wala makapigil sa paglago. Growing in loving, serving, helping those who we can. Lord, gamitin mo kami na lumago sa pagmamahal at pagsilbi ng kapwa namin at pagtulong sa mga taong nangangailangan nito. Doon po sa bagong dating lang, we're talking of our great Savior. Yun po ang sabi ng verse na yon. Dinagdagan ko lang. Sa makatwid, therefore, ayun, may magandang resulta. Palapakan natin muli ang ating Panginoon. So tayo lumalago sa sarili natin. Paano yung kapwa natin? Ito naman. Reaching out by every means to touch our community. I will initiate that we go out of this church to be able to touch our community. Kadalasan, pagka tayo nakikipag-usap sa kanila, kadalasan medyo meron tayong sinasabi, pakiusog nyo nga po yung motor nyo. Pwede naman natin silang kausapin na iba naman ang ating paksa. By touching our community. Amen. And we can do that because we have a great Savior. Dakila ang kanyang ginawa. Therefore, we can do this. Touching the lost in the confidence of His power that will save. Bakit ba tayo nangingimi? Di ba? Wala na tayong dahilan mangimi. Dahil nga dakila ang Diyos, pag tayo nagsalita, mga kapatid, at sinare natin ng Lord, we should have the confidence that is brought by the great God that we believe in. Therefore, start touching the others, mga kapatid, the lost, in the confidence that His power will save. Caring for people, mag-alaga ng mga tao who long for someone who will. Meron po naghihintay lang dyan. Maybe within our church, they need caring. Alagaan po natin sa prayer, alagaan natin mga kapatid sa pagpapalakas na pagbubus ng kanyang confidence. Meron siyang family problem. Hindi natin alam. Pero nung nalaman natin, why don't we extend our hand to say, brother, sister, you're not alone. We care for you and we're praying for you na ma-resolve ang problema mo. Meron kang magulang, meron kang kamag-anak, may sakit. Sabi ng doktor, may problema, hindi kakayanin ko yan. Mag-pray na lang kayo sa Lord. We can pray for a miracle. And that's what God is good at. Yung miracle, kaya niya pong gawin. In a time when people start to doubt, kailangan lang ikaw na naniniwala sa dakilang Diyos, maniwala ka kung ikaw na lang mag-isa naniniwala. Para yun ang magiging dahilan para sabihin ng Diyos, I will respect the faith of this person. He's the only one that has faith. But he's praying hard. He's praying hard, hallelujah, na maligtas yung kanyang nanay o tatay, whatever. May himala na pwedeng mangyari. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Makapangyarihan ang Diyos. And I don't have to call a sister or a brother here. Nagkasakit, mga kapatid, isang nakakatakot na sakit, pinagaling ng Diyos. At ngayon, mga kapatid, nagmamayari na ng malaking restaurant na pinupuntahan ng marami, yung eat all you can na kanin. Na pagkulay green yung plato mo o puti, alam nung waiter kung sasalpakan ka ng kanin. Ito, anli to. Book. Yun yung restaurant na kanyang pinagtatrabahuhan. Ang balita ko, papalitan niya na may-ari. Sana. Palapakan po natin ng ating Panginoon. Woo! Showing the love of Jesus in ways
to gain us the right to be heard. Alam niyo mga kapatid, sasabihin ko sa inyo, sa sobrang ingat natin hindi tayo nagsasalita. Aminin natin yan. Pero ngayong taong ito, magsalita ka na. You have earned the right. Hangang-hanga ang boss nyo sa inyo. Ito yung aking tauhan na palaging absent ng absent. Palaging file ng leave kasi meron kang family day, meron silang tawag dito, Olympics, di ba? Meron silang kung anong fasting. Manager siya. Haharap na naman siya doon sa mas manager sa kanya, o ano na naman, meron po kaming family day. Hindi pwede! Manager ka ganun ba po? Okay lang. Pero hanga yung manager sa kanya. Kasi alam niya, itong taong ito, meron na wala siya. Anong meron sa kanya? Ang Lord. Kaya sabi niya, baka pwede mo naman i-share naman yung Lord mo, na palagi kang uma-absent ng ganyan. Ano ba yung meron dyan? Open your mouth. You have earned the right to speak. They respect you enough. Sobrang ingat ka. Ayaw mo makabasag ng pinggan. Hinahantay nila yung magsalita ka. Yung mga ibang engineer doon, nakanganga sa'yo. Nakaka-bless ito. Simpleng-simple lang. Nagagawa niya yung plano, yung mga problema, na aayos niya. Ano bang meron sa kanya? Meron siyang Lord na dakila. Therefore, you have the right to speak. Magsalita ka na. Yung sasabihin mo naman, hindi naman pangit. Maganda naman. Pakikinggan ka nila. So we can tell of His great salvation. Tingnan nyo mga kapatid yung mensahe. We have a great God. We have great salvation through that great Savior. Therefore, pakikinggan. Tayo na lang minsan ang di ba? Iniisip natin yung dati natin na ako nga ang hirap kong napaniwala di lalo na yung kakilala ko. I don't make hasty conclusion. Baka isang pakinig lang niyan, maniwala na sila. Kasi you have earned the right to be heard. Because they saw Jesus in you. Nakita na nila ang Panginoon sa atin. The only thing we have to do is open our mouth. There is nothing too great for us to expect since we have so great a Savior and Lord. Narinig niyo sinabi ko kanina? Huwag kang matakot na mag-expect ng dakilang mangyayari. Kasi dakila ang tagapagligtas natin. Kaya ang gagawin niya, dakila rin. Hallelujah, praise God. Always remember, as we have a great Savior, therefore, He provides us with His presence. Naiintindihan ko bakit yung ilan medyo bantulot pumalakpak, parang yung mukha nila nababasa ko parang sa iba siguro pwede yon. Matapang sila. Peter, John, all of the disciples were weaklings. Nagtatago sila. Tandaan nyo mga kapatid, nung napako ang Panginoon Hesukristo, nagtatago sila sa lungga kasi akala nila sila na susunod. Kung si Kristo na Panginoon nila, pinako, sila na yung susunod. Kaya nagtatago sila. Nagpakita ang Panginoon. Mula sa pagkamatay, nabuhay siya. Hindi na siya dumaan sa pintuan Basta umapir na lang siya Ang sabi ni Tomas, my Lord and my God. Nakita niya. Harap-harapan ng Panginoon. Naniwala ka, Tomas, sa akin kasi nakita mo ko. Mapapalad yung mga tao na sumampalataya sa akin ng buo, na kahit hindi pa ako nakita, naniwala sa akin ng buo. Oh yes, He is the great Savior. Kapani-paniwala talaga ang Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Kasama natin ang Espiritu niya. Yes, I have earned the right to be heard, but I don't have the
But the Holy Spirit is within you. Napuspos ka na ng banal na Espiritu. Anong ebidensya? Nagsalita ka ng iba't ibang wika. Now, some of you haven't probably. But if you receive the Holy Spirit, that will embolden you to share. Because Holy Spirit is power. Naalala niyo mga kapatid, yung church natin ilang beses na biktima? Mag-church tayo, wala tayong kuryente. Nagbabayad naman tayo. Naalala niyo yon? Pag mukat-mukat, tatakbo yung mga sila elder, yan sila yung nandito pa si engineer mga kapatid na electrical natin, ngayon mga kapatid nasa Inglaterra na, kasama yung queen na bago. Naputol na naman yung electricity natin. Nadadaanan ng trailer. Naintindihan nyo yung doon sa labas? Kaya kahit nagbabayad tayo updated, kasi siyempre yung mga kapatiran, kahit na pastor ang nagbabayad, tinitingnan ako, pastor, baka nakalimutan yung magbayad, naputulan tayo ng kuryente. Hindi. Naputulan tayo nung truck na yung connection natin naputol. Kaya magre-report ka pa sa tapos darating yung Meralco hapon na. Tapos na po yung service natin. Kaya ang ginagawa natin, tayo dito sa kaibigan ni Sister Angel dito, tap tayo ng kuryente. Imagine no power. Ganun po yung tao na merong dakilang Diyos pero walang Holy Spirit. Meron siyang kapangyarihan pero hindi niya magamit. Pero pagka ang Holy Spirit dumating sa atin, para siyang i-switch on mo, merong power. Pakibukas mo nga, elder, ito. Bigyan mo nga ng power itong ating ilaw dito. Power. Ganon din ang Holy Spirit. Pag ito'y sumasa atin, may power ka. Hindi po kili-kili power. Power galing sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos. Woo! Power to change. Meron ka bang ugali na yung nakabaon talaga? Ayaw ni Sister Amy na magbayad tayo ng mahal kasi hindi pa na-downgrade eh. Hindi pa na-downgrade mga kapatid yung kuryente. Pero ayos lang, walang problema. Inaayos po natin. Kukuha tayo ng electrical engineer, gagawa ng bagong dibuho, design para ma-downgrade. Ayan, kita mo, naguguluhan tuloy ako. Asa na ba ako? Change mga kapatid. Ayun. Yung ugaling nakabaon. Alam niyo yung ugaling nakabaon? Kahit ng Lord, parang sa tingin mo, hindi mababago eh. Kasi yung ugali ko yun, nakabaon na sa akin. Hindi matatanggal basta-basta. Hindi. Holy Spirit power. Kahit anong klaseng problema, kasalanan at matinding ugali meron ka, pwedeng baguhin ng ating banal na Panginoon sa pamagitan ng kanyang Holy Spirit. Tatanggalin niya yan. Kaya nga kung ikay mananampalataya, meron ka pang bisyo, may problema, baka wala ka pang Holy Spirit yan. Kasi pagka may Holy Spirit ka, kahit meron kang mga bisyo na pagkamahal-mahal mo talaga, matatanggal yan. Because Holy Spirit is power. Power to transform. Yung mabago, yung malamig mo ng puso. Ilan dito nag-church pero iniisip, ano kaya palabas mamaya sa Netflix? Ang layo-layo ng iniisip mo. Samantalang nasa church ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos, yung isip mo lumilipad. Gusto mo muli mag-staycation, kaya staycation mo pa lang. You need the Holy Spirit para yung malamig mong puso ay mapanumbalik ang init at alab sa paglilingkod sa Kanya. Na hindi lang sa bibig yung sana on fire ako sa Lord. Ay baka bibig mo lang, kailangan buo. At mangyayari yan kung ang Holy Spirit pupuspusin tayo muli. Refilling. Infilling. Power to overthrow. If you have the Holy Spirit, it is enough to overthrow o pagpababagsak, mga kapatid, ng mga old habits o mga pangit na mga
pag-uugali, yung mga sama ng loob na tinatago-tago mo, 2021 pa yata, 2020 or 2019 or 1945 pa. Nasa puso mo pa. Pampatanda po yan, mga kapatid. Yung meron kang grudges, pagtingin mo sa salamin, bakit parang tumatanda ako? Ang dami mo kasing grudges, pero isuko mo yan sa Lord through the Holy Spirit. Sasabihin ng kapatid, bakit parang mukhang bumabata ka? Nadadagdagan yung taon, bumabata ka. Because of the Holy Spirit. Tinanggal niya, mga kapatid, yung sama ng loob. Pinalitan niya ng pag-ibig. Yung inaasahang mali, merong tamang inaasahan sa future, may maling inaasahan. Ano yun? Magtanim ka ng kasamaan, aani ka ng kabutihan. Maling pag-asa yun. Dapat magtanim ka ng mabuting gawa para umani ka ng tama. Magandang resulta. Yun ang tatanggalin ng Holy Spirit. Yung mga pangit na alam mo, na natutunan mo na hindi mo basta-basta matanggal, tatanggalin ng Holy Spirit. Kaya dapat lahat. Nagsisi ka ba? Yes. Nabautismohan ka ba sa pangalan ni Jesus? Yes. Be baptized by the Holy Spirit. Pag sinabi ng pastor, mamayang konti, punta kayo sa harapan, tayo magkaroon ng panahon na ma-renew tayo ng Lord. Kumbaga sa lisensya, sa pagnenegosyo, pupunta ka sa munisipyo, renewal, bayad na naman ng bagong lisensya. Ganon din sa Panginoon. Pumunta kayo mamaya sa harapan, renew your vow sa Panginoon. At magpakapuspos tayo ng Kanyang Espiritu Santo at hindi ka gulat-gulat. Maganda ang magiging resulta. Yung sama ng loob, yung takot mo, yung sakit mo, tanggal. Kasi pinalitan ng Lord ng bagong resulta. Power to live lives out of shadows. Yan po ang ginagawa ng Banal na Espiritu. Hindi ka na dapat mabuhay sa tinatawag na anino dahil may liwanag na. Did you hear me? Ilan dito nabubuhay sa anino? Sabi ni Isaiah, naghula siya. Isaiah 9:2, Isaiah 9:2, it says, the people who walk in darkness have seen a great light. Ang bayan na lumakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Saan ang galing yan? Saan pa? Sa dakilang tagapagligtas. May dakilang liwanag. Wala ka na sa kadiliman. Huwag ka na mabuhay dyan. Bago ko tapusin, mga kapatid, ang ating mensahe, gusto ko sana balikan ninyo yung panahon. Hindi po umabot kayo sa panahon ngayon na basta-basta na lang. Iba kayo noong unang panahon. Remember the time when you surrendered to Jesus your life. Kailan ka ba sumuko sa Panginoon? Kailan mo ibinigay ng buong buo ang buhay mo sa Lord? Do you remember that time? It's not now. It was long ago. Cycles of years ang umandar nung ikay nakakilala sa Panginoon. How about since you stood with your life partner and said I do's in your church wedding or wedding in the resort? Naalala niyo pa ba? Yung kinasal kayo at sinabi niyo dun sa inyong life partner, I do. Kailan yun? Naalala niyo pa? Ayun naman dun sa nag-asawa na. Dun sa nag-aaral pa, ibang memory naman, mga kapatid. Since the Spirit led you into the church where you find fellowship. Kailan kayo dinala ng Lord dito
para dito na kayo mag-church. Naalala nyo ba? Di ba hindi naman biglaan yun? Pinahintulutan ng Lord yun. Cycle of years umandar. Amen? How about since you turn your back to some besetting sins? Dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, salita ng Diyos, yung pangit na pag-uugali, tinalikuran mo ng lubos. Naalala mo na yon? Kailan nangyari yan sa'yo? When did you submit to the Lord to serve Him? Kailan ka nagsimula umawit dito o tumugtog? Kailan ka nagsimula na mag-volunteer? Na yung iba nagba-basketball, ikaw yung nagtatanggal ng mga salbahing mga talahib dyan. Tinanggal mo ngayon, bukas nandyan na naman. Kailan? There was that sweet time na nangyari yan. All we have to remember is God allowed that to happen. At meron pa tayong gagawin sa panghinaharap ngayon. Revelation 2:5, and I will end with this. Paalala ng Panginoon sa Revelation 2:5, repent and do the first works. Repent. After repenting, do the first works. Nung una mong nakilala, Lord, mainit na mainit ka, wala na nagpapaalala sa'yo, ikaw ang nagpapaalala sa iyong sarili, mananalangin ako. Magbabasa ako ng Bible. Mangangamusta ako ng mga nalulungkot na kapatiran. Kasi mainit ka. Return and do the first work. It's like starting over. Sabihin niyo sa inyong katabi, start over. Mahirap yan, pastor. Start over. Simula uli. Hindi. Sinabi ko ba begin again? Did I say begin again? Pastor, pinaglalaruan mo lang yung salita. Yung start, saka begin, pag tiningnan ko yan dito sa Android phone ko, yung dictionary, pareho lang sa Tagalog. Simula. Matalino ka. Totoo, parehong salita, pero iba ang ibig sabihin ng sinasabi kong start over. Yung start over na sinasabi ko, hindi dahil nawalan ka o nagkaroon ng disgrasya buhay mo o nabangkarote ka, negative. Hindi. Mag-i-start over ka, magre-reset ka lang parang computer. Anong tawag doon? I-restart mo. Babalik ka, mga kapatid, kung saan ka lumalakas at sasabihin mo, Panginoon, palakasin mo ko. Ano pa ba yung aking dapat wag makalimutan? Yung vision, pinaalala sa iyo para fresh yung vision mo, para pag lumakad ka uli, brand new ka. Na ano ka uli? Kumbaga na restart ka. Hindi yung beginning again. Beginning again, nagsimula ka, magiging sanggol ka uli. Ganyan ba? Kaya mamaya ako papaliwanag para maliwanag. Kasi sa English, magkaiba. Pero sa Tagalog, pareho. Hindi ko sinabi begin again. Ang sinabi ko, start over. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Magkaiba ito. To start over is to return to your roots and nourish them. Babalik ka kung saan ka lumalakas. Ayun, infilling ng Holy Spirit. Parang gasolina, mga kapatid, sa sasakyan o diesel. Pagkaikot mo, mga kapatid, nagpunta ka sa maraming bahay para ibebenta mo lahat yung bahay na yon, natural yung diesel mo o yung gasolina mo, ubus na. Magpapakarga ka uli. Start over. Reset. Ganon tayo. Magpapa-refill tayo ng Holy Spirit. Tapos papaalala ng Holy Spirit, anak ito gagawin nyo Tulad ng binilin ko sa inyo noong nakaraan. 2025, ganito pa rin
Hindi naliligaw yung ating gagawin. Hindi yung nababago at napupunta sa sanlibutan, kundi yung kingdom business pa rin ang sinasabi ng Holy Spirit sa atin. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. It nourishes us and it assure yourself that you remember what is that make you. Now, example mga kapatid, kung ikaw ay professional athlete at ikaw ay wala na yung game, tapos na, may nag-champion na. It's participating in off-season camps and clinics. Babalik ka dun sa training mo muli dahil wala ngang laro. Yan, tumatango yung ating magaling na volleyball player nakasuot ng blue. Tahimik yan pero napakagaling na volleyball player yan. Hindi ako magtataka kung masasali ka sa Gilas volleyball team natin. Magaling na player ito. Walang tourney, tapos na. Anong gagawin mo? Babalik ka dun sa ensayo. Mag-ensayo ka uli. Yung basic papag-aralan mo, saan ba ako nagkamali itong taong ito? So, you will refine yourself. Starting over. Mga politiko, ito ang panahon na sila'y nang bumabalik sa kanilang mga constituents, sa kanilang komunidad, distrito, walking the street, neighborhood, keeping in touch with them, and holding public meetings in their jurisdiction. Para nga naman pagka bumukas na naman yung Senado at Kongreso, pagbalik nila, alam na nila yung saloobin ng constituents nila. Kasi nag-start over sila eh. Nagkonsulta sila sa kanilang mga constituents. Pagbalik nila dun sa assembly, alam na nila yung mga batas na kanilang papanukala. Tama? Sino po nagmo-monopoly dito? Monopoly. Alam niyo monopoly? Mga matatanda lang ba naglalaro nun? Sabagay, mga linalaro niyo, mga scatter, kung ano-anong mga makabagong mga... Yung monopoly, mga kapatid, board game po yun. Merong dice. Pagka bumagsak ka dun sa lupa na wala pang nagmamay-ari, bibilihin mo yun. Pag nakumpleto mo yun, pwede ka na, kaikot ka ng ikot dun sa game kasi yun eh. Ikot ka ng ikot dun sa board. Mga ilang ikot, pwede ka na magpatayo ng bahay. Tapos pag yung bahay, 2 na, 3, 4, pwede na hotel. Eh siyempre, pagka yung kalaban napupunta dun sa lupa mo, tapos may hotel na, magbabayad siya. Eh, wala siyang investment. Or baka dahil ang dami niyang sakuna dun sa laro na yon, kaunti lang yung pambayad niya. Yung mananalo dun sa board game ng Monopoly, yung pinakamaraming pera. Yung talo, yung unang makakamote, mazizero ang pera. Maganda rin kasi pero parang business din. Okay. Ito po yung, pagka ikay nag-start over, dadaan ka dun sa go, dun sa number 1 na espasyo, kung naintindihan nyo. Pagka kayo dumaan doon, kukolek kayo ng $200. Pero yung $200 ay hindi po dolyar talaga, papel lang yon. Play money lang. Starting over. Starting over doesn't involve loss. Yung sinabi ng Lord, repent and do the first works. Hindi niya sinasabi dahil kayo zero na, kaya kayo magsisi. Wala kayong naipon, kamote, magsisi kayo. Hindi po ganon. Ano ba po tayo ngayon? Zero pa ba tayo ngayon? May kasabihan kasi, if you go to zero, you can be hero. Kasabihan lang po yun. Ngayon, hindi ka na zero. Sabihin mo sa iyong katabi, hindi ka zero. Kahit zero ka, papayag ka ba sabihan ka ng katabi mo, zero ka? Di ba yung magsisinungaling, yung kaklase, zero ka, no? Hindi 2 naman. Hindi tayo zero. Yung beginning again, ganito, mga kapatid, makinig po kayo.
Beginning again, on the other hand, is what you do when a typhoon ravages your community. Devastated. Taob talaga yung bahay mo. Wala ka nang nakita maliban sa lupa na lang. Ayun talaga. Beginning talaga ang mangyayari sa iyo ron. Pero meron ka ng bahay ngayon, di ba? Pastor, kami, lumubog. Oh yes, lumubog. Pero nung nawala na yung tubig, nagamit niyo uli yung bahay. Tama ba? Palapakan po natin ang ating Panginoon. When a typhoon ravages the city, when the storm washes away the bridge. Nakita niyo mga kapatid, nangyari? Buti na lang sa atin, meron tayong tulay dito sa Pilipinas, umuugoy-ugoy eh. Ang sabi ng DWH, walang problema yan, matibay yan. Nakakatakot mga kapatid. Umuuga naman talaga. Sumakay kayo mga kapatid ng bus or mag-drive kayo ng sasakyan, dumaan kayo dun sa GMA, tapos yung flyover doon, maano talaga, gumagalaw rin talaga. That is, anong tawag doon? Hindi ko alam ang tawag sa engineering mga kapatid, pero nangyayari po yon. Pero dito sa beginning again, talagang wipe out. Zero talaga. Hindi yan ang binabanggit ng Lord. Starting over is where you are now. Kung ating tatanungin yung ating pinanggalingan, saan tayo galing? Yung church natin tagpi-tagpi dati. Hindi na tayo doon ngayon. Narito ka na, pinagpala na tayo ng Lord. What's next? Ayun. Bago ka sumulong, start over muna tayo. Magpakapuspos ng banal na spirito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Repeal. So we can kneel again in the altar of our first commitment. Kailan ka naging mainit nung ikay bagong-bago pa lang? Return and do the former works. Learn to kneel in the altar of our first commitment. Return to our first love. What is your first love? God. It's not family. Family is important. In fact, pagka meron ako naririnig pamilya, wasak, tapos nag-reconcile, ay, my goodness. Magpakasaya na kayo. Kayo na part ng ganyang pamilya. Wasak pero inayos, himala yan. Himala yan. Kaya kung meron pang issue na titira ron, mabilis na lang ayusin yun. Kasi yung pinakamatinding dahilan na nagkawatak-watak ang pamilya, inayos na ng Lord. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Reunite na kayo ng Lord. Kaya preserve that miracle. Amen. I tell you mga kapatid, if we have the empowerment of the Holy Spirit to perform our first works, di lang ikaw mag-isa. Kasama natin ang Panginoon, ang Kanyang Espiritu Santo. So renewed in ending, we will be mightily released unto the mighty, in our mighty purpose and praise. Pagka tayo na-renew at na-release tayo ng Diyos dun sa purpose natin at ng kalooban ng Lord. Praise ng ating Panginoon. In ending, allow me to say this statement. A new year shouts, go forth, live on His life, on His love, power, and great joy. Ano ulit? New year shout, go forth, live in His love and power, and with great